Isang mapagpalang araw sa ating lahat at sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo muli ng panibagong talakayan para sa pagbasa at pagsuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. At napakahalaga ng paksa na pag-uusapan natin sapagkat ito ang magiging material natin para sa ating mahabang pagsusulit upang masukat ang ating pag-unawa pagdating sa napakahalagang aspeto at ilang paksa na pag-uusapan natin ukol sa pagbasa. Kung kaya't hindi ko na patatagalin pa at simulan na natin ang ating talakayan para sa araw na ito. Tulad ng aking nabanggit ay ito ay pagpapatuloy lamang ng ating pag-uusap patungkol sa pagbasa at pagsuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. At ang ating paksa na pagtutuunan ng pansin ay kung paano nga ba ang pagbasa bilang isa sa mga makrong kasanayan. Alam naman natin na napakahalaga ng ating mga makrong kasanayan at ang pagbasa ang isa sa mga itinuturing natin pinakapangunahin bilang pagdevelop ng ating kritikal na pag-unawa sa lahat ng aspeto. Unawain muna natin ang katuturan ng pagbasa. Sabi rito sa limang makrong kasanayan, ang pagbasa ay bihirang isagawa ng mag-aaral sapagkat ito'y nangangailangan ng panahon at karaniwang nakalimbag sa elektroniko ang binabasa dahil na rin sa impluensya ng teknolohiya. Kaya't ang mga e-book ang usong-uso sa kasalukuyan. Sa kabila ng fenomeno na ito, mahalaga pa rin ikintal sa isipan ang mga kahulugang sinasabi ng mga dalubhasa hinggil sa pagbasa. So maya-maya lamang ay pagtutuunan natin ng pansin ang mga iba't ibang pagpapakahulugan ukol sa pagbasa na binahagi ng ilang mga dalubwika o dalubhasa. At nakita naman natin na ang pagbasa ay bibihirang gawin ng mga mag-aaral sa panahon ngayon. Kasi makikita natin na mas preferred nila o mas gusto nilang pagtuunan ng pansin ang panunood dahil ang panunood ay isang klase rin ng makrong kasanayan na hindi na masyado binibigyan pa ng effort. Kumbaga, kaunting pagsusuri na lamang, kaunting pag-unawa na lamang upang na sa ganun ay mas mabigyang katuturan mo ang pinapanood mong pelikula o kung ano ba mang sinusuri mong ah, isang dokumentaryo. Ngunit ito po ay ibang-iba sa pagbasa. Sapagkat ang pagbasa ay kinakailangan ng kritikal na pag-unawa. Kumbaga, ito ay may mga hakbang mula sa pagkilala sa mga teksto, mula sa pag-unawa sa mga kahulugan hanggang sa pagbibigay mo mismo ng kahulugan doon sa iyong binabasa. At iba ito sa panonood sapagkat ang panonood ay halos spoon feeding na. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-visualize pa kasi nakikita mo na siya doon sa video na pinapanood mo. At ito yung bagay na medyo kinukulang rin sa mga mag-aaral ngayon dahil hindi na masyado nagkakaroon ng pagbasa o pagbabasa ang mga mag-aaral sa kadahilanan na mas nakukuha na ang kanilang atensyon sa panonood ng mga videos. Kung kaya't ang naging resulta ay ang mababang antas ng pag-unawa at mas mabilis mapukaw ang ating isipan sa mga impormasyon na hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Subukan naman natin bigyang pagpapakulugan ang ilan sa mga binahagi ng mga dalubwika ukol sa pagbasa. Binanggit rin dito ni William Gray bilang ama ng pagbasa na ito ay isang interaksyon ng mambabasa at ng nakalimbag na wika na kung saan ang mambabasa ay nagtatangkang bumuo muli ng mensahe mula sa kanyang pagkuunawa sa mensahe ng manunulat. Ito po ay napakalagang bahagi sapagkat hindi pwedeng walang interaksyon ang ating mga sarili doon sa binabasa. Kinakailangan na mayroong ugnayan sa isa't isa. Dahil dito ay napagbibigyan natin ang ating sarili ng, kumbaga nabibigyan natin ang ating sarili ng isang mahalagang konsepto kung paano tayo makaka-relate doon sa ating binabasa. Na mas madali nating nauunawaan yung mensahe na gustong ibahagi sa atin ng manunulat. Most of the time naman talaga kapag nagbabasa tayo, yung ating mga binabasa ay relatable, no? Depende na lamang sa ating purpose o layunin kung bakit natin babasahin ang isang teksto. Pwedeng makapagpalinang ng ating kaalaman, mas matuto pa, mas magkaroon pa tayo ng improvement
no? Or development as well kung paano pa mauunawaan ang isang bagay. Pero kung ito ay for entertainment purposes, minsan naman din ay relatable, minsan din ay malayong malayo doon sa ating sitwasyon kasi gusto natin tumakas mula doon sa mga bagay na gusto muna natin kalimutan panandalian, no? Pero napakalaga rin na magkaroon ng interaksyon ang mambabasa pagdating doon sa kanyang binabasang teksto. Ibinahagi rin ng ilan sa mga ito na ang kalimitang kahulugan ng pagbasa ay pagkuha ng ideya o kaisipan ng mga sagisag ng nakalimbag. So mula doon sa mga nakalimbag na teksto, ito ay mahalagang pagkukuha ng impormasyon, di ba? Kumbaga sa gamit ng wika sa lipunan, ito ay heuristiko. Heuristikong pagkuha ng impormasyon upang tayo ay mas maging matalino, mas maging maalam sa mga bagay-bagay. Ito ay proseso rin ng interaksyon sa pagitan ng mambabasa at author. Pagkakataon dito na mas makilala ang author. Kasi pag nagbabasa ka ng kanilang mga teksto, nakikita mo yung mga madalas nilang ipinoproduce na teksto na may kaugnayan sa kanilang sarili mismo. For example, si Luwalhati Bautista, madalas ang mga nababasa kong nobela niya ay women empowerment na pinapakita rito ang kalakasan ng mga kababaihan. At halos lahat ng kanyang mga naisulat ay tungkol doon. Gayun din ang proseso ng pag-unawa ng mga mensaheng na isibahagi ng may akda sa babasa ng kanyang isinulat. No? Mahalaga po ito kasi syempre bilang isang manunulat, kailangan malinaw mo na ilalahad yung mga mensahe na gusto mong ibahagi sa iyong mga tagabasa. Interpretasyon din ito ng mga nakalibag na simbolo ng kaisipan at pagpapakulugan ng mga nakatitik na sagisag ng mga kaisipan. So ito ay isang nasa mababang anyo muna ng pagbabasa na kung saan kinikilala ang mga simbolo o mga teksto hanggang sa magkakaroon na tayo ng mataas na antas ng pag-unawa kasi meron na itong mga nakatagong kahulugan na bibigyan din natin ng interpretasyon o symbolism o pag-unawa upang na sa ganun ay mas magkaroon pa ng malalim na saysay yung ating binabasa. Instrumento rin ng pag-apuhap ng kahulugan at kabuluhan ng mga bagay-bagay sa paligid at paglinang ng mapanuri at malikhaing kaisipan. So ito rin ay isang pagkakataon para mas magkaroon tayo ng pagtaas ng antas ng ating pag-unawa at higit sa lahat, mas malinang yung ating mapanuring kaisipan at malikhaing pag-iisip. Isa rin ay ito raw ay tagumpay o kabiguan ng mag-aaral ng pagbabasa ay refleksyon ng kanilang ginagamit na estratehiya. Ang mga estratehiyang ito ay refleksyon naman ng kanilang ganap na pag-unawa kung ano ang pagbasa. Sa makatuwid, hindi sapat na ang tao ay marunong na magbasa, kundi kinakailangan na siya ay maging mahusay na pagbasa. Maraming mga pagkakataon na ang gusto lang natin sa mga mag-aaral natin ay kung paano sila magkaroon ng, kumbaga, halimbawa ako bilang isang guro sa pagtuturo ng elementarya, I have to make sure that 100% of my students are able to read. So isang malagang bagay yon at isang malaking tagumpay na yun sa isang guro. Ngunit dapat hindi lang ito natatapos sa ganong klaseng konsepto. Dapat ay maturuan natin ang mga mag-aaral na mahalin ang pagbabasa at hubugin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa. Kasi ang pagbabasa ay nakatutulong para mas maging ganap tayo bilang isang individual. Ang pagbabasa ay nakatutulong sa kung ano yung magiging katayuan natin in the near future. At ang pagbabasa ay isang bagay kung ano yung magiging estado ng ating pag-iisip sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagbabasa rin ay isang pagkakataon na makatutulong upang makapagbigay tayo ng impormasyon sa iba at mas maging matalino tayo sa napakaraming pagkakataon, lalong-lalo na kapag may mga kausap tayong mga tao at kung tayo man ay magiging professional sa hinaharap. Kasi ang pagbabasa ay isang bagay na nagpapakita kung ano ang kaalaman natin bilang isang tao. You cannot give what you don't have. Kaya napakahalaga ng pagbabasa upang nas ganun, meron ka ring maibabahagi sa iyong kapwa. Sa kabilang banda, may mga sinasabi naman ang mga dalubhasa hinggil sa pagbasa. Narito yung mga binanggit ng ilang mga dalubhasa o dalubwika. Ayon kay Cody noong 1979, ito'y lubusang pag-unawa ng teksto na kailangan ang dating kaalaman ng tagabasa
upang mayugnay niya ang kanyang kakayahang bumuo ng mga konsepto o kaisipan at kasanayan sa pagpoproseso ng mga impormasyon na masasalamin sa teksto. Ibig sabihin, napakalaga ng prior knowledge or ng ating dating kaalaman, kaligirang kaalaman upang na sa ganun ay mas mabilis natin maunawaan ang ating binabasa. Kasi iniuugnay natin yung ating dating kaalaman doon sa binabasa natin upang na sa ganun ay mas maging posible yung pag-unawa natin sa binabasang teksto. Binanggit din ni Goodman na ang pagbasa ay isang sociolinguistic na paraan ng pagbibigay ng hinua sa kalagayan, nabasa o narinig. No? So dito, ay pinibigyan niya, I mean, hindi sociolinguistic kundi psycholinguistic, no? Ito ay paggamit ng ating kaisipan, no? Upang na sa ganun ay mas maunawaan natin ang isang teksto o isang binabasa natin. At sa tulong ng wika, no, depende kung anong wika ang preferred mo, ay mas magkakaroon ng pag-unawa doon sa binabasa mong teksto. For example, hindi ka masyado kumbaga nakakaunawa ka ng English and somehow medyo fluent ka naman sa English pero alam mo sa sarili mo na mas nauunawa mo ang isang teksto kapag binabasa mo ay Filipino. So sa tulong ng wika rin ay nakatutulong ito para mas maunawaan mo ang isang teksto. Ganon din sa paggamit nito sa English. Binanggit rin dito ni Toes na ang pagbabasa ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at karunungan. Ito isang aliwan, kasiyahan at pakikipagsapalaran, paglutas ng mga suliranin at pagdudulot ng iba't ibang karanasan sa buhay. So ibig sabihin, ang pagbabasa ay isang bahagi rin upang mas magkaroon tayo ng pagkakataon na malibang. Kasi nga nung araw, wala naman talaga tayong opportunity to watch films or um, teleserye o kahit yung mga series. Kaya yung pagbabasa, isang pagkakataon din para maaliw ang mga masang Pilipino. Magkaroon sila ng kasiyahan, di ba? At malimutan nila panandalian yung kanilang mga suliranin na nagdudulot ng iba't ibang karanasan sa kanilang buhay. Binanggit din ni Thorndike na ang pagbabasa ay hindi pagbibigay tanong lamang ng mga salitang binabasa, kundi ito'y pangangatwiran at pag-iisip. Sa tulong ng pagbabasa ay mas natutulungan tayo na makapag-isip at makapagbigay ng katwiran. At kapag ikaw ay nagbabasa, hindi ka lang basta-basta nagsusuri. Hindi ka lang, kumbaga, hindi natin iniisip na yun yung pinakamataas lang na antas na ating pwedeng magawa pagdating sa pagbabasa, yung may pagsusuri. Ang pinakamataas din na ating antas na pwedeng maibigay sa pagbabasa ay makapagbahagi ng matalinong pamumuna upang na sa ganoon ay mas makita natin kung paano nga ba pwede pang ma-improve o magkaroon ng mataas na level yung teksto na binahagi ng isang may akda. Bilanggit din ni Arrogante na ang pagbabasa ay nakapagpalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay at nakapagpapatatag ng tao sa naharapin ang mga di inaasahang suliranin sa buhay. So, etong bagay na ito ay kung paano rin tayo natututo bilang isang tao sa pamamagitan ng pagbabasa. Kumbaga, mas nauhubog ang ating kaalaman, mas nagkakaroon tayo ng pagkakataon na malutas ang isang sitwasyon o isang suliranin na hindi natin basta-basta may isip. At sa pamamagitan ng pagbabasa ay mas napapalawak ang ating pananaw sa buhay. Ibig sabihin, malaki ang tulong nito sa kung ano ang proseso o magiging takbo ng ating pag-iisip. Nabanggit din ni Holmes na ang pagbabasa ay dalawang proseso. Una ay ang pag-unawa at bilis. So napakalagang bagay po nun kasi ang pag-unawa ay pundasyon para mas matutuhanan mo mabuti kung ano nga ba ang sinasabi ng teksto sa iyo. At ang bilis naman ay isang pagkakataon din para mas makita natin na hindi na natin kailangan pang balikan ng isang teksto na pwedeng makapagbigay ng ma-confuse pa tayo doon sa ating binabasa. For example, sa isang pagsusulit, di ba minsan kapag hindi talaga ganoon kasanay yung ating reading ability skills, kapag nagbasa ka ng question, uulitin mo siya ulit. And then ang nangyayari ay nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip, nakukonfuse ka, at namamali ka tuloy ng sagot. So part ng ating pagbabasa is yung training sa atin, no, na mas bumilis dapat ay magbasa. And part of it, nakikita natin na na-improve yung ating speedability skills bukod doon sa comprehension and critical thinking skills natin sa pagbabasa. Nabanggit din ni Smith na dalawang kailangan sa pagbabasa.
mga impormasyong nakikita at mga impormasyong di nakikita. So merong literal na binibigay na pagpapakulugan sa pagbabasa, and that is part of lower order thinking skills. Ito yung mga kadalasang tanong na sino ang mga karakter sa binabasa nating kwento, saan ginanap ang kwento, paano nangyari ang kwento. So nakikita ito sa teksto mismo. Pero yung mga impormasyong di nakikita, beyond siya. Meaning to say, related pa rin naman siya doon sa teksto, pero paano siya may ugnay sa iba pang sitwasyon? Halimbawa, kung ikaw ang nasa sitwasyon, gagawin mo rin ba ang ginawa ni Mildred doon sa kanyang kaibigan? So ibig sabihin, wala na siya doon sa kwento, but you have to consider din kung ano yung mga bagay na nakikita natin na hindi nakikita ng ilang mga mambabasa na ikaw ay pwedeng, ito yung point of view mo na nakatutulong upang nang sa ganun ay mas ma-develop ang critical na pag-unawa. Binanggit din ni Thinker at McCullough na ang kinalalabasang kulugan mula sa pag-uunawa ng mababasa ay isinasaayos ayon sa layunin ng kanyang babasa. So meaning to say, meron tayong iba't ibang layunin sa pagbasa. Ang gusto mo ba ay matuto? Ang gusto mo ba ay maaliw? Ang gusto mo ba ay magkaroon ng kaalaman patungkol sa iyong propesyon na pipiliin? O ang gusto mo lamang ay pampalipas ng oras? So ito po ay depende sa kung anong layunin mo sa pagbasa. Ayon din kina Smith at Decant, ito ay isang tugon, di ba? Ito rin ay isang interest, prosesong sensory, prosesong perceptual, excuse me, prosesong natututuhan, gawaing developmental, at isang kasangkapang pagkatuto at prosesong pag-unlad ng psychological at physiological. So napakaraming development ang pwedeng magawa sa atin ng pagbabasa na nakatutulong sa atin bilang isang individual. Binanggit din ni Milrod na ang proseso ng pagbabasa ay may lalarawan sa pamamagitan ng kanyang reading dynamics. Ang proseso ng pagbabasa ay maaaring talakayin sa pamamagitan ng layunin, estratehiya at bunga. So depende kung paano mo natututuhan ng isang konsepto o isang teksto sa pamamagitan ng pagbabasa. Kumbaga, meron tayong iba't ibang estratehiya sa pagbabasa upang mas maunawaan pa ang isang teksto. Dito rin papasok yung metacognition na tinatawag natin. Pag sinabi natin metacognition, learning by learning. Ito ay isang proseso kung saan sa pamamagitan ng pagkatuto mo doon sa isang teksto o doon sa iyong ginagawa na pagbabasa o iba pang makrong kasanayan katulad ng pakikinig at panonood, gumagawa ka pa ng iba pang estratehiya to learn this concept o maututuhan itong paksa nito upang na sa ganun ay mas ganap ang pag-unawa mo doon sa isang bagay. So meron ka mga estratehiya na ginagamit. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang layunin ng pagbabasa. Ang layunin ng pagbabasa ay tumutukoy sa pangunahing pangangailangan o dahilan ng pagbabasa. Samantala kapag natukoy na ang layunin ng mambabasa o ang mambabasa ay pumipili ng estratehiyang angkop na layunin dito. Ito yung sinasabi natin kanina. No? Dito ay pagpapasyahan niya ba kung siya ay gagamit ng scanning, skimming, o pagbabasang kritikal at iba pang mga estratehiya na mayroong inaasahang bunga na matatamo. Okay? So ano yung mga katangian o proseso ng pagbabasa na pwede natin gawin? Mamaya pag-usapan natin kung paano nga ba nagagamit ang scanning and skimming. No? So dito yung mga proseso ng pagbabasa. Ang pagbabasa isang complex na gawain, hindi ito basta-basta. Unlike sa pakikinig at panonood, napaka-spoon feeding na nito na pwede na nating maunawaan dahil hindi na ito kinakailangan pa ng pagkilala sa mga simbolo at kumbaga critical na pag-unawa. Ito ay isang two-way. Pag sinabi natin two-way, kailangan meron kang interaction doon sa binabasa mo, which is yung part of it is yung author. No? At nagiging two-way to lalo kapag meron kang dating kaalaman or prior knowledge doon sa binabasa mo kasi para na lang kayo nag-uusap nung iyong binabasa. Habang binabasa mo siya, tumutugon din yung iyong kaisipan mula doon sa mga kinakailangan mong tugunan upang mas mabilis mo maunawaan ang isang teksto. Ito ay prosesong visual. No? Meron ka mga binabasang text na kinakailangan, nauunawaan mo at familiar ka sa mga text na yon upang mas mabilis mong mabasa ang teksto. Excuse me. Ito ay isang aktibong proseso. Ito ay isang prosesong pangkaisipan. No? Na kinakailangan kapag nagbabasa ka, ay gumagana ang iyong isip upang nang sa ganun ay mas mabilis mong maunawaan ang teksto. Gumagamit ng sistemang pangwika na tumutulong sa mabasa
na maging epektibong paggamit ng wika sa pagsusulat. So ibig sabihin, sa pagbabasa ay ito isang heuristikong pamamaraan. At kapag ikaw ay magsusulat na, nakatutulong ito upang mas ma-develop at mas magkaroon ka ng mga isusulat doon sa iyong teksto na kinakailangan. Ito ay mabisang pagbabasa na nakasalalay sa dating kaalaman at karanasan ng mga mabasa. So, with your experiences at yung iyong dating kaalaman at kaligirang kaalaman, yan ay mga nakatutulong upang mas maunawaan mo ang iyong binabasa at mas maging relatable pa ang binabasa mong teksto. Ano yung mga hakbang sa pagbabasa natin? Una, pagkilala ng mga salita o simbolong nakalimpag. So ito yung first part, no? Ito ay tinuturo sa basic education or sabihin natin sa primary level from grades 1 to 3 na dapat makilala mo yung mga salita at simbolong nakalimpag. Diba? Pangalawa, pagdating mo ng grades 4 to 6 or kahit sabihin mong grade 2, 3, 4, 5, 6, nandiyan yung comprehension o pag-unawa sa mensahe sa tekstong binabasa. Ito ay medyo mataas na antas na kasi syempre kung paano mo nauunawaan ang mensahe ng tekstong binabasa. Pangatlo, ayan na, mas pinataas na yung antas. Dito na magkakaroon sa higher order thinking skills ng judgment, no, or evaluation part, na reaksyon sa mga argumentong inihain ng teksto. So magkakaroon ka na ng paghusga doon sa binabasa mong teksto. Pang-apat, interaksyon o aplikasyon ng mga kadalasang natutuhan sa binasa. So, isa yun sa pinakamahalagang bahagi ng pagbabasa kung paano mo siya may apply. Lalo nakakatutulong siya sa pag-develop ng iyong kasanayan. At higit sa lahat, pag-develop ng iyong pagkatao. Ilan sa mga kaisipan hinggil sa proseso ng pagbasa. Una, ang pagbasa ay walang kahiligang imposible para hindi ito may sagawa ng tagabasa. Napakahalaga po nun. So, dapat meron talagang merong interaksyon sa pagbabasa ng teksto. May tatlong mahalagang hakbang sa pagbabasa. Una, paghahanda. So, kailangan handa ka magbasa. Pangalawa, nandun yung pagpoproseso ng impormasyon natin. Kinakailangan na yung pagpoproseso natin ng impormasyon ay isang mahalagang bagay kasi dito nagsisimula yung pag-unawa sa teksto. At pangatlo, pagbibigay ng reaksyon sa binasa. Nandiyan din ang epektibong mambabasa ay yung interaktibong tagabasa. So dapat meron kang interactive na ginagawa pagdating sa pagbabasa ng teksto. Nandoon talaga yung focus at attention mo sa pagbabasa ng teksto. Pang-apat ay marami mga suliranin sa pag-unawa na hindi lamang suliranin sa pagbasa. May mga pagkakataon kasi kapag hindi mo talaga alam yung binabasa mo or wala ka talagang prior knowledge or dating kaalaman sa binabasa mo or even related experiences mo mula dun sa binabasa mo, may hirapan ka siyang unawain. Kaya kailangan dito na ipapasok yung iba't ibang strategiya para mas maunawaan mo yung pagbabasa ng teksto or yung binabasa ng teksto. Ang magaling na tagabasa ay sensitibo sa kayariang balangkas ng tekstong binabasa. So, kapag ikaw ay mahusay na tagabasa, you have to be sensitive din sa tekstong binabasa mo. Meron ka agad yung mga matatalinong pamumuna upang nasa ganun ay mas magkaroon pa ng pagkakataon para mas ma-improve yung teksto na ginagawa ng isang manunulat. At ang mabilis na pagbasa ay bunga ng compression o pag-unawa. Siyempre, kapag mas mabilis mo siyang nauunawaan, kapag mas mabilis mong naiintindihan ng isang teksto, doon na-develop yung speedability skills mo. Mas bumibilis ka magbasa na hindi na pautay-utay at nagkakaroon agad ng matalinong pag-unawa. Okay? So dito pag-usapan natin ang skimming at scanning. Pag sinabi po nating skimming, ito ay tinatawag nating mabilis ang pagbabasa. Okay? Ito po ay mga uri ng pagbabasa. Ang skimming ang pinakamabilis ng pagbabasa ng tao. Nagtuturo ito sa mambabasa upang malaman ang pangkalatang pananaw na matatagpuan sa mga aklat at iba pang nakalimbag na babasahin. Tinatawag din ito pinaraan ng pagbabasa na pinakamabilis na paraan ng pagbabasa. So ibig sabihin, pangkalahatang pananaw. Halimbawa, may babasahin ka isang kwento, babasahin mo siya ng mabilis. And then, bibigyan mo na siya ng pangkalatang pananaw mula doon sa binasa mong teksto. That is skimming. No? Meron kang pangkalahatang pananaw doon sa binabasa mong teksto. Okay? Pangalawa, diyan papasok ang scanning or papyaw na pagbabasa. Tumutukoy naman ito sa paghahanap mo ng tiyak na impormasyon. Meaning to say, meron kang tiyak na impormasyon na hinahanap doon sa teksto. For example, sinabi sa iyo ng guro mo na within 5 minutes dapat matukoy mo kung sino-sino yung mga tauhan, saan ang pinangyarihan ng kwento,
paano nangyari kay Marga yung pagkatumba ni Cassie. Okay? So yun yung mga bagay na iisipin mo agad na tiyak na impormasyon. So meaning to say, ang scanning ay hindi mo kinakailangan basahin ang buong teksto, kundi hanapin mo agad yung mga specific information base doon sa hinihingi ng katanungan. No? So halimbawa, paano natin ito makukumpara? Sa isang video kay. Sa video kay kasi, minsan, kapag binigay na sa yung songbook, it's either pressured ka kasi wala ka bang alam na kanta or may nakaredy ka ng kanta. So kapag wala kang alam na kanta, ginagamit mong skimming. Nagbabrowse ka tuloy-tuloy hanggang sa mahanap mo kung ano yung pinaka kanta na gusto mong matukoy. Pero pag sa scanning, hahanapin mo na mismo yung title ng kanta para na sa ganun, makapili ka na agad ng iyong awitin. So ganun lang po, nagkakaiba ang skimming and scanning. Pangatlo ay analytical reading. Dito nakasalalay ang materyales ng gawaing pagsusuri ng pagbabasa. Ginagamitan ito ng matalino at malalim na pag-iisip na naghahasa sa kasanayan ng mag-aaral sa pamamagitan ng mapanuring pag-isip. So ito po ay analytical na pagbabasa. Kumbaga, nandito yung aasahan natin sa isang pagbabasa na mayroong matalino at malalim na pag-isip na beyond pa doon sa pag-unawa lang sa isang teksto. Sunod naman ay ang critical na pagbabasa. Ito po ay pagbibigay ng puna. Meron kang critical na pagsusuri. Halimbawa, ito yung mga gumagamit ng mga critical o sabihin natin yung mga panunuring pampanitikan. Nagsusuri sila ng mga panitikan kung dapat ba ganito yung titulo doon sa binasa nilang teksto, dapat ba ganito yung nangyari sa takbo ng magiging kwento, or dapat ba ay napanatili yung ganitong takbo ng kwento o hindi na. So pupunahin mo yung bawat mga bahagi ng isang kwento upang na sa ganun, mas magkaroon ng improvement yung kwento. Even yung salita, yung estilo, lahat pupunahin mo, i-correct mo. At isang itong bagay upang na sa ganun, mas mapahusay pa yung isang author o manunulat sa paggawa ng kanyang teksto. Sunod ay tahimik na pagbabasa. Dito naman ay walang ginagamit na bibig. Tanging mata lamang ang ginagamit sa pagbabasa na ito upang na sa ganon ay mas maunawaan niya raw ang kanyang tekstong binabasa. So technically, hindi po tayo gagamit ng bibig or tunog para lang maunawaan ang isang binabasa. Sunod ay oral reading. Ito ay ginagamitan ng uh, angkop na pagbigkas sa mga salita, yung tamang pronunciation na sinasabi natin, yung lakas sa tinig, yung tamang tono, yung tamang bigat ng pamamaraan ng ating pagbabasa. Ito po isang malagang bagay, lalong-lalo na sa iba na mas nauunawa ng isang teksto. Ako personally, kapag nagre-review ako ng isang exam, no, or naghahanda ako sa exam, binabasa ko siya ng malakas. May mga effective reviewers kasi or mga effective reviewees, no, na nakikita nila sa sarili nila na mas natututo sila kapag tahimik sila nagbabasa. Pero ako, mas natututo ako kapag naririnig ko yung binabasa ko, mas na-absorb siya agad ng isipan ko at nare-retain siya kung ano yung mga bagay na kailangan ko maunawaan. At sunod ay masinsinang pagbabasa. So ito, walang under time pressure. Wala po itong pressure. Babasahin mo siya thoroughly, babasahin mo siya ng masinsinan kasi hindi mo kinakailangang ma-pressure sa oras dahil wala namang hinihinging demand na oras. No? So meron siyang sapat na panahon para maisa-isang basahin at matutunan ang isang teksto. Lalong-lalo na kapag binigay ahead of time yung isang teksto. Ngayon naman ay ayon sa layunin. Nagbabasa ka ba para pagbabasang nakapagtuturo? Ito ba ay isang mahalagang layunin para sa iyo? Ito yung mayroon kang gustong malaman or marating, yung kailangan mong layunin upang madagdagan ang bago nating kaalaman, di ba? Sa pagpapaunlad ng larangan na gusto nating tahakin. Halimbawa, kung gusto maging isang guro, bilang isang guro, we never stop learning. From time to time, we kept on reading materials para nang sa ganun ay mas matuto kami at mas maging updated kami. Lalong-lalo na kapag hindi discuss ka ng lesson, i-relate mo rin kung ano yung mga mga pangyayari sa ating lipunan na pwedeng makaugnay sa ating mga mag-aaral. No? Kasi syempre nagbabago-bago. So ganyan din kayo. Halimbawa kung kayo magiging future nurses, doctors, kailangan nyo magbasa upang matuto pa kayo para mas maging handa kayo dun sa larang na tatahakin ninyo. Ikaw ba ay nagbabasa para malibang, di ba? Para mas matuwa ang iyong isipan, mas magkaroon ka lang ng pleasure sa iyong sarili,
at higit sa lahat ay walang pressure din sa pagbabasa. So narito po ang 5 dimensyon ng ating pagbasa. Sa 5 dimensyon ng pagbasa, makikita natin dito kung paano ba nauunawaan ng isang teksto hanggang sa kung paano tayo nagkakaroon ng critical na pag-unawa sa isang teksto. Una na dyan ang pag-unawang literal. Ito po ay nakapokus sa atensyon ng mga ideya or info na naipapaliwanag sa sinasabi ng babasahin. So technically, you're going to understand a specific text base sa kung paano niya binibigay yung literal na pagpapakulugan. No? Mula sa pagkuha ng kahulugan ay sa paggamit ng pangusap at pagsasali ng kaisipan ng may akda sa sariling pagkakaunawa ng bumabasa. So kung ano lamang nakalagay sa teksto at kung ano yung binibigay na pagpapakahulugan, yun po yung sinasabi natin pag-unawang literal. Pangalawa ay pagbibigay ng interpretasyon. Ito na yung mga pagkakataon na mayroong pagbabasa sa pagitan ng pangusap kung kwento o taludtod ng tula. Meron ka ng malalim na kahulugan bukod sa mga nakuha mo pang literal na kahulugan. Nagbibigay ka na ng interpretasyon doon sa iyong binabasang teksto. Di ba? Meron ka ng mga salita na hindi tuwirang sinasabi ng may akda na ikaw na ang magbibigay ng interpretasyon doon sa teksto. At paglalahad ng tunay na kaisipan ng may akda kasama ang mga implikasyon o karagdagang kahulugan nito. So mataas na antas na ito kumpara doon sa pag-unawang literal kasi nabibigyan mo na ng interpretasyon ang teksto. Sunod naman ay mapanuri o critical na pagbabasa. Ito ay pagbibigay ng halaga o katumpakan sa binabasa. Tinitiyak mo ang kaugnayan nito sa partikular na suliranin at pagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa kaisipan na natutuhan tungkol sa akdang binabasa. So meron ka ng mapanuri at critical na pagbabasa na nagbibigay ka na ng pamumuna doon sa iyong binabasa at higit sa lahat kung paano pa makapagbibigay ng reaksyon doon sa binabasa mong teksto. Excuse me. At syempre, isa rin sa pinakamataas natin ay kung paano ito magkakaroon ng paglalapat o aplikasyon sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na kung nakapagtuturo naman ito ng values. Kahit sa specific larang or specific kong disiplina, no, na mapupuntahan nyo sa hinaharap, yung kurso na mapipili ninyo, ay isang mahalagang bagay din para mas matutunan mo isang concept ay magkaroon ng aplikasyon. Kung baga bago naman kasi dumaan sa aplikasyon, dadaan mo na kayo sa mga theories. Dinidiscuss yung mga theories, mga teorya, upang sa ganun mas mabusog ang inyong kalaman. And then after that, once the time na ready na kayo, mayroong paglalapat o aplikasyon doon sa inyong natutunang konsepto. At higit sa lahat ay yung values integration natin, yung pagpapahalaga. Ito po ay pagdama sa kagandahang ipinapahiwatig ng kwento. Kung paano ito tumitimo sa ating isipan. Kung paano natin ito ginagawa with our own soul and strength. At syempre, meron tayong paglalapat ng ating puso na ginagamit natin yung mga nabasa natin na pwedeng makatulong sa pagiging epektibo nating mamamayan, di ba? Makatulong para sa malaman natin yung layunin natin sa ating lipunan at higit sa lahat sa ating mga disiplina o larang o propesyon na mapipili. Kumbaga parang ginagawa natin to sa pamamagitan ng ating passion kasi meron tayong pagpapahalaga doon sa ating binasa. No? Ito ay mga pagkakataong madama ang mga damdamin o kaisipang likha ng guni-guni o damdamin. Okay? So narito po ang pagbasa bilang aktibong gawain. Una, nagbigay si Claus ng ilang katotohanan hinggil sa pagbabasa na malimit na nagbibigyang pansin. Okay? Ang teksto po ay hindi lamang textbook. Pag sinabi natin teksto, hindi lamang siya textbook, kundi ito isang mahalagang bahagi ng pag-unawa upang sa ganun ay mas malinang ang ating kaalaman bilang isang tagabasa. Pangalawa, ang mambabasa ay hindi lamang tumutuklas ng kahulugan, kundi kasama siya sa pagbuo nito. So kapag ikaw ay nagbabasa, hindi lang talaga literal na pag-unawa sa kahulugan, kundi ibibigay mo yung dati mong kaalaman or dati mong karanasan upang makabuo ka ng bagong kahulugan at mas mabilis mo siyang maunawaan. Kasi nga, meron tayong sariling POV doon sa ating binabasa at depende yon sa lawak ng ating kaalaman at karanasan bilang isang tao. Walang payak o tiyak na kahulugan ang teksto. Depende po ito sa pagpapakahulugan nyo. Kaya nga di ba sa pagbabasa, minsan kapag nagkakaroon kayo ng recitation or diskusyonan doon sa inyong binasang teksto, depende ito sa pag-justify mo ng isang teksto kung paano naunawaan ang binasa.
So kailangan magtiwala sa sarili mong reaksyon. You have to be more confident, no? Kasi kapag wala roon yung kumpiyansa mo sa iyong sarili na parang may doubt ka doon sa iyong binabasa, hindi siya mabibigyan ng strong arguments. Hindi lahat ng nakalimbag ay may mataas na kalidad, no? So may mga pagkakataon talaga na parang walang sense yung binabasa natin. May mga pagkakataon na maling impormasyon yung binabasa natin. So you have to be critical and you have to make sure na kaya siyang i-filter ng isipan mo kung ano lang yung mga bagay na pwedeng i-absorb ng iyong isipan habang ikaw ay nagbabasa. So normal lang na kawalan ng kasiguraduhan, kaya gumagamit ka ng ibang estratehiya. You have to do a lot of research para makita kung valid ba or reliable ba yung ating mga binabasa at higit sa lahat ay makatotohanan ba. Narito naman ang mga hakbang sa aktibong pagbabasa. Una, preview ng teksto, 'di ba? Pumili ka ng lugar kung saan ka maaaring maging komportable sa pagbabasa. Very important 'yan, lalo na kung ang lugar na mapipili mo ay tahimik at talagang may pagkakataon ka mas makapag-focus. Alamin mo rin kung sino yung author. Kasi napakahalaga na makilala mo kung sino yung author at tignan mo muna yung kanyang profile upang na sa ganun ay mas makatulong ito kung dapat mo bang basahin at naaayon ba to sa iyong layunin sa pagbabasa. Alamin mo ang publication, di ba? Sino mga madalas nagpa-publish ng librong ito? Ito ba ay in demand? Kung kaya't marami ng taong nakababasa at maaaring makatulong rin sa iyo. Basahin ang head note, no? O yung introduction upang na sa ganun ay magkaroon ka na ng ideya or kaligarang kaalaman kung dapat mo siyang basahin o hindi. Basahin ang mga captions or mga salitang naka-boldface, nakapahilig, mga naka-italicize po yun, at mga chart o larawan ng tibapa. So, you have to consider din kung paano rin binibigyan diin ng author yung mga ilang bahagi doon sa kanyang teksto na gusto niyang bigyan diin kasi gusto niyang maunawaan mo agad yung binabasa. Basahin ang una at ikalawang talata. Diyan para magkakaroon ka na ng ideya kung dapat mo ba tapusin ang isang teksto o hindi. Kasi ito yung nagpapalawak ng ating interest. Gumawa ng isang journal entry kung saan itatalang yung inaasahan mula sa teksto. So, mayroon kang journal entry na guide mo para na sa ganun ay mas maging mabilis ang pag-unawa mo dun sa babasahin mong teksto. Lalo na kung mahaba at kinakailangan thoroughly and you have to make sure na nandun yung critical thinking mo sa pagbabasa. So, may mga journal kang ginagamit. Ikalawa, basahin ang teksto sa isang upuan o pagkakataon. Huwag mo na siyang pag-utay-utayin, no? Lalo na kung kinakailangan at kaya naman siyang basahin sa isang upuan lamang. Except kung nobela, medyo mahaba yon. Kasi may hirapan kang maibalik yung momentum para sa iyong pagbabasa. So kailangan maging komportable ka, dapat nandun yung kung may di ka naunawaan, balikan mo ito upang na sa ganun ay mas maging kompleto at buo yung pag-unawa mo sa teksto. Nandun din yung bilugan ang mga salitang di mo maunawaan or lagyan ng simbolong, panalong upang na sa ganun ay mas mabilis mo siyang mabalikan, no? Kasi syempre, hindi pwedeng skip mo na lang siya na parang, okay, di ko ito naiintindihan. Ang tendency niya, baka magkaroon ka ng maling interpretasyon doon sa iyong binabasa. Gumawa ka rin ng journal entry ng inyong reaksyon sa binasang teksto at sa pangunahing ideya nito. Yan, mas mabilis mong maunawaan ang teksto. Ikatlo, basahin at pag-aralan ang teksto. So kumuha ka ng ballpen at maghanda ng mga maglagay ka ng mga halagang pananda para makita mo kung ano yung dapat na ma-improve doon sa iyong binabasa. Balikan ang mga salitang binilugan at isulat sa tabi nito ang kaulugan. Ayan. So, gagawa ka na ng pagkakataon para mas mabilis mo itong maunawaan. Dito papasok yung mga talasalitaan, yung mga salita na hindi mo nauunawaan. And then, isasaliksik natin kung ano yung mga kaulugan ng salitang iyon para mas mabilis nating maiugnay sa mga iba pang salita mula dun sa teksto at maging kumpleto yung pag-unawa natin. Salungguhitan ng thesis o pangunahing paksa, mahalaga po yan kasi dapat matukoy natin kung ano yung pangunahing paksa ng teksto para mas mabilis yung pagkaunawa natin. So guhitan din natin mga mahalagang datos kung kinakailangan at kung ito'y sarili naman nating material, no? Pero kung hindi naman at hiniram lang natin sa library, hindi pwede yun. Makipag-usap sa author sa pamagitan ng pagsusulat ng iyong reaction sa teksto. So kapag mayroon ka ng personal book, pwede ka magbigay ng mga ilang notes sa author mo. Kasi nga, sabi ko sa inyo, para mas ma-develop ang inyong kasanayan sa pagbabasa, kailangan nandun yung matalinong pamumuna sa binabasa mong teksto. At sumagot ka ng journal entry sa mga
na sumasagot sa mga sumusunod na tanong. Ano itong mga journal entry na to na may mga tanong? Ang author ba ay nagpapahayag ng katotohanan or opinion lamang? So yan, titignan mo kung gaano ba karami yung mga evidences niya or facts niya to prove na totoo yung mga sinasabi niya or opinionated lang talaga siya. Pangalawa, mayroon bang sapat o makatwirang detalye? Ayan. So napakalaga rin yun. Kung titignan mo rin kung yung mga katwiran niya o yung mga argumento niya ay sapat ba para mas mabigyan niya ng justifikasyon yung kanyang teksto. Pangatlo ay ano ang tonong himig ng author? Seryoso ba siya? Sarcasm? Natutuwag, galit, or nanlilibak? So tingnan mo rin kung ano yung gusto niyang ipaiwatik. Kung gigil ba siya doon sa kanyang binabahaging teksto or sakto lamang. Kasi syempre yun yung magiging damdamin mo rin pagdating sa pagbabasa ng teksto. Ano ang layunin ng author? Mahalaga rin yan. Sino ang inaasahang audience ng author? So syempre ang author, ito ba'y pambata, ito ba'y pangmatanda, ito ba'y pang senior high school or pang kolehiyo? Or pagdating sa mga kumukuha ng doktor, nurses, nursing, engineering, teacher at marami pang iba. At nakabatay ba ang mga tinuran ng author na emosyon, lohika o katwiran o pareho lamang? So titingnan mo dyan kung consistent ba siya sa emotions niya, sa lohika niya, o hindi masyado na nagbibigay ng pagkakataon para mas mapaunlad mo yung kasanayan mo sa pagbabasa. Ikaapat, nandyan din ang pagsusuri o pagninilay mo na tumutulong sa mambabasa upang mayugnay ang binabasa sa sariling karanasan o makabuo na sariling pananaw. Katulad ng binanggit natin kanina, napakahalaga kung paano natin mayugnay ang sarili nating kaalaman or dating kaalaman o kaligirang kaalaman at ganoon din yung mga personal mong karanasan upang mas maunawaan mo ang binabasang teksto. Napakahalaga po nun kasi ito ay pagkakataon upang mas madali mo masuri at mapagnilayan yung binabasang teksto. At sa uli, ang mabisang pagbabasa ay nagbubunga ng mas malalim na pag-unawa, critical na pag-iisip at kakayahang maipahayag ang natutuhan mula sa teksto. Ito ay isang mahalagang bagay, no? Upang nang sa ganun ay mas maging buo yung pag-unawa natin sa tekstong babasahin. Sa kabuuan, ito na po, ang pagbabasa ay isang mahalagang kasanayan ng ating pagkatuto ng wika na naglalayong malinang ang kakayahan ng mag-aaral sa wastong pagbabasa, pag-unawa, pagbibigay kahulugan sa tekstong binabasa. Sa pamamagitan nito, nahahasa ang kanilang kasanayan sa pagbigkas, wastong diin, intonasyon at bilis ng pagbasa. Kumbaga, ang pagbabasa po ay hindi lamang literal na pag-unawa at pagpapalawak ng ating kaisipan at pag-develop ng ating mataas na kasanayan sa pamumuna na nagbibigay ng pagkakataon para mas maging critical tayo. Ito rin ay pagkakataon para mas ma-develop rin ang kasanayan natin sa pagsasalita, lalo na kung ginagamit natin ang oral na pagbabasa. Mahalaga ang pagbasa upang mas mapalawak ang bokabularyo ng mag-aaral, mapabuti ang kanilang pag-unawa sa teksto, malinang ang kumpiyansa sa pagsalita, at mahubog ang kritikal nilang pag-iisip. Sa gawaing pagbabasa, inaasahang na ipapahayag ng mag-aaral o na ipapakita ng mag-aaral ang wastong pagbigkas sa mga salita. Nandyan din dapat yung tamang paghinto, yung pagdidiin sa mga pangungusap kasi meron tayong iba't ibang pagpapakahulugan depende sa diin ng pangungusap. Angkop na emosyon batay sa nilalaman ng binabasa. Maaari itong isagawa ng individual o pangkatan at maaaring gumamit ng iba't ibang uri ng teksto tulad ng kwento, sanaysay, tula at balita upang nasa ganon ay mas mahubog pa ang kasanayan natin sa pagbigkas ng ilang salita at tama at wastong pagbabasa ng may tono at iiwasan natin yung monotonous na pamamaraan na pagbabasa. Ito hindi lamang simpleng pagbigkas ng salita, kundi isang proseso rin syempre ng pag-unawa o pagpapahayag at pakikipag-ugnayan sa mensahe ng teksto. At ito'y mahalagang bahagi ng paglinang sa kausayan ng komunikasyon at pagpapahalaga sa panitikan. So yun lamang, maraming salamat sa pakikinig para sa ating paksa sa pagbabasa bilang bahagi ng ating mga paksang tatalakayin sa pagbasa at pagsuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Tulad ng binanggit ko, mayroon po tayong pagsusulit para dito sa paksang ito na gagawin natin sa linggong ito. At para sa ating individual performance task, ito po ay binigyan kong titulo na TikTok Kwentuhan. Dito sa TikTok Kwentuhan, kung meron ka nang nabasa na may maikling kwento
Okay, maaaring mula sa aklat, module, or sariling na piling babasahin, ito man ay mga e-books or kung saan mo pa siya nabasa. At pwede rin po kung ito po ay English or Filipino, walang problema. Gagawa po tayo ng maikling video na TikTok storytelling kung saan ay masining at malikhain nating ibabahagi ang kwento. So kung ano yung nabasa natin, ibabahagi natin siya dito sa TikTok or storytelling na gagawin po natin. Ang ating pong TikTok or storytelling ay hindi po lalagpas ng 2 minutes. Pero siguro pagbibigyan ko kahit hanggang maximum na po ang 3 minuto. Ay nagagawin na po natin 3 minuto. So wala po siyang minimum minutes kung ilan po natin siya minutong ibabahagi. Ang gagawin lang po natin doon sa 2 hanggang 3 minuto natin ay maibigay yung mga mahalagang detalye ng kwento, banghay o daloy ng pangyayari at pangunahing tauhan o tagpuan at mahalagang mensahe o aral ng kwento. So madalas nagagawa naman yun, di ba? Nakikita naman natin sa TikTok, may mga nagbabahagi ng kanilang kwento na within 2 to 3 minutes natatapos na nila yung kwento. So ibig sabihin, pwede rin natin ito magawa pagdating sa pagbabagi ng kwento. Malaya po kayo kung paano nyo ibabagi yung kwento, kung gagamit kayo ng mga larawan or ng subtitle, or pwede rin po kayong mag-edit upang nang sa ganun ay mas maging malikain pa yung inyong pagkukwento. Okay? So, simpleng larawan or props pwede ka rin gumamit. Ngunit ang focus rin nito ay yung mahusay na pagbabasa. Pwede, hanggat maaari wala lang ang pagbabasa, no? Wala nang pagbabasa, kundi ang focus nito ay yung masining na pagkukwento. Ang tagal po ng ating video ay maximum of 3 minutes. Babaguhin ko na po yan. Maximum of 3 minutes po tayo. Siguro din nating malinaw ang boses at pagbigkas doon sa ating TikTok kwentuhan. Solo po ito o individual na presentasyon lamang. At ipapasa po ang video sa ating group chat na naka-G-Drive at dapat po ay alphabetically arranged na ito na uunahin po yung ating last name para mas madali ko pong maiwasto yung ating TikTok kwentuhan video. Para naman po sa pamantayan ng pagmamarka, ito po ay 100 points at narito po ang kabuuang pamantayan na may kasamang description upang makita natin kung anong inaasahan sa pagbibigay ng puntos ng ating TikTok kwentuhan. Sa bawat pahinang binubuklat, hindi lamang isip ang lumalawak, kundi pati na rin ang puso at pananaw. Lagi po natin tatandaan na kapag po tayo ay nagbabasa, hindi lamang po ang ating kasanayan sa pag-unawa ang nililinang, kundi pati na rin po ang pagpapalawak ng ating puso at ng ating pananaw. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.